Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Okay, so tignan natin. Tignan natin kanina ba tong love reading. Oops. Meron tayong seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference, and karmic relationship. So guys, ito ha, pwede yung person na kadil mo ngayon ay galing sa breakup or someone na parang fresh pa yung mga nangyari, no? And yung sinasabi sa akin dito guys, possible lang yung taong yan, kung ikaw tong nare-read ko ngayon, karmic mo yan. Ibig sabihin, matindi yung struggle na pagdadaanan mo dyan sa taong yan. Kung ito ay may landian na nangyayari. Okay? Kung siya ay nagiging third party, kung ganun yung madaling sabi ko, ikaw yung may karelasyon or siya, pwedeng kilalanin mo ng mabuti kasi possible na may third party. Baka hindi kayo sinasabi. Pwedeng nilalandi ka, so parang nadadala ka. So, kilalanin mo mabuti yung person na kadil mo. Okay? Kasi to guys ay karmic. So, maayos yung buhay mo. Ayan, may abundance. Maayos yung buhay, swerte ka. Then, wag nyo guys sayangin yung energy mo na i-invest mo sa taong yan. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong engagement ring. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. So guys, eto, baka kasal yung person mo. Okay, wag tayo guys masyado maging hopeless romantic na parang akala natin wala na tayong ibang option. Okay, wag nyo guys gawing trying hard na pumasok sa relationship. Though parang nakikita mo na ay perfect na tong taong to. Sweet naman siya, mukhang masikaso naman kahit kasal siya. Kasi guys, sa umpisa lang daw to, no, may nakikita akong karmic, oh. So, yan yung pinakamatinding pwede mong danasin sa taong yan. So, umpisa lang siya guys, masaya, nakakainganyo. Pero may nakikita ko dyan guys, conflict. Dyan sa connection mo sa taong yan. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong the butterfly. Relationship evolving to the next phase. Healing the inner child growth. Okay. So, ito guys is more on transformation pagdating sa inyo. I think may mga bata pa dito, no? Pwedeng antingin sa inyo nitong taong to is ututo. Kaya nga mabilis ka mapaikot, no? Mabilis kang maniwala. So, mag-ingat ka. Siguro iba sa inyo, hindi naman totally talaga mabilis maniwala. Maawain ka lang or na-attach ka lang sa tao yan. Naawa ka na parang hindi mo naman guys obligasyon. Okay, hindi nyo guys obligasyon yung isang tao na porke attach sa inyo. So, kahit hindi ka attach dyan sa tao yan, kahit alam mo na yung conflict is para isa-sacrifice mo yung sarili mo para lang guys, masatisfy yung tao yun. May mga ganyang klase ng tao guys ha. Lalo na pag masyado kang soft-hearted. Like, ikaw pa yung nahihiya, ikaw pa yung naawa. So, yung sinasabi kasi sa akin dito guys, baka ito na yung time na baguhin mo na yung mindset mo. Wala kang pakialam dapat dito na kahit ganyan siya, kahit gano'n pa nakakaawa yung kwento niya, kung yung sarili mo naman yung ibinibigay mo, kailangan magising ka. Okay? So, hindi mo kailangan i-sacrifice yung sarili mo para lang masatisfy yung taong yan.
And kung makikita nyo guys, nandito yung seduction. Ano lang to, parang trip niya lang to. Kumbaga sabihin natin medyo seryoso naman siya. Pero guys, malinaw kasi pinapakita sa akin na parang more on flirt lang to. Gusto lang niya mag-flirt sa inyo. Okay? Pero sa umpisa lang to, pag sobrang sweet na isang tao guys, promise, naku, manloloko yan. Kasi ang totoong nagmamahal guys, kung seryoso talaga sa inyo guys, mahihiya pa yan. Okay, kung kaya nyo lang guys, balabalansihin yan. Okay, ang tagal ko na guys sa pag-advise pagdating sa love. Kahit sa mga client, naku, kabisado ko na ang galawan. Kabisado na natin yan dapat. So, by the way, tingnan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong clock. Need time, take time, in time, cycle time to heal progress. So, yung sabi rito guys, mag-antay ka muna. Or hinay-hinay muna. Mag-relax ka muna pagdating sa love. And sinasabi rito guys, kailangan mo muna ng pahinga. Kasi darating at darating yung tamang tao para sa inyo. Hindi mo kailangan magmadali. Kung ikaw ay single at may ina-entertain ka ngayon na someone na masyadong komplikado, alam mo ng komplikado, iwasan mo na. Kahit na-attach ka sa taong to kasi mukhang okay naman siya, sweet naman siya. Sa umpisa lang kasi yung nakikita ko rito. Pero nasa inyo pa rin naman yan, guys. Ikaw pa rin naman yan. Okay? Ikaw pa rin naman ang magdadala niyan. So, tignan pa natin additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong heartbroken. Ayan. Kasi iba sa inyo, siguro ito yung way nyo ng pag-heal. Ito yung way nyo na parang ng pagtanggap. Like, siguro broken-hearted ka pa that time or until now. Baka kakahiwalay nyo lang ng person mo tapos naghahanap ka ng someone na kakalinga. Naghahanap ka ng someone na parang sa dating app, parang ka-flirt, parang may magmamahal, tatanggap, sasalo. Ganon yung pinapakita sa akin at possible na natagpuan mo to. So, possible na ma-attach ka dyan sa taong yan. Okay? Tignan pa natin. Ano po itong love reading? Meron tayong date. Meeting someone new, dating get back out there, plan, set a date. So, may new person talaga. Siguro ba sa inyo nakikipag-hook up or nakikipag-date, blind date? Pwedeng sa mga social media, ano ba yung mga Tinder? Ano pa ba? Marami, di ba? Di ko lang alam yung iba. Yun lang yung alam ko na isa. So, pwedeng sa mga dating apps. Pero meron na rin kasi guys sa Facebook. So, yan po yung pinapakita dyan. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong girl with a snake, empath, and narcissist paradigm, being charm or use, enable boundaries. So, yung pinapakita sa akin dito guys, may temptation. Ibig sabihin, possible na hindi lang ikaw yung kinakausap nito or kakausapin nito. Pwede ngayon ikaw muna. Pero nakikita niya kasi na ay masyadong emotional. Parang may makikita siyang something na pwede yun yung maging dahilan niya para hindi na ituloy. Pwede kasi guys na i-ghost ka or bigla na lang maglaho tong taon to. Okay? Kaya sabi ko, mag-iingat kayo sa mga kinikilala nyo. Mag-ingat kayo sa mga dinedate nyo. So, dapat mas wise ka pagdating sa pakikipag-date. Okay? Sige, tingnan pa natin. Meron tayong hands of card. Take a chance, risk being strategic option, not showing hand gambling. Okay. So, yun po yung sinasabi dito is parang malaking sugal to, no? Pipiliin mo, okay lang sumugal, pero piliin mo yung taong susugalan mo.
piliin mo yung taong parang aalayan mo ng love. Hindi yan guys basta-basta. So, yung pinapakita rito is kailangan mo mas maging practical or mas wise, mas matalino sa mga taong kinikilala mo. Kasi ito, mabilis ka talagang mapaikot, mabilis ka talagang mauto. Kagaya na sabi ko guys, hindi porke sobrang nakakaawa yung kwento ng taong yun guys, is magsasacrifice ka na kasi nahawa ka na eh. Parang ang dating is, may utang na loob ka na agad sa kanya. Okay? Baka kasi ginagaslight ka or narcissistic yung nakakadil mo and hindi ka aware, no? So, by the way, tingnan pa natin. So, guys, kung kakahiwalay lang na itong partner mo, naku, possible na i-ghost ka nito. Meron tayong not today. So, ayan, matuto kang tumanggi. So, yung iba sa inyo na baka nag-aantay ng sign, ay baka ito na yung sign na baka dapat hindi. Na baka dapat tigilan mo na. Baka dapat hindi dapat siya. Okay? Mas mahalaga pa rin yung mental health mo. Mas mahalaga pa rin yung sarili mo. So, kahit kaninong sitwasyon yan, guys, no? Kahit anong klaseng relasyon yan, in relationship man or hindi, dapat mas iniisip nyo pa rin yung sarili nyo. Lalo na kung hindi naman kayo kayang pahalagahan ng taong yon. Okay? So, tignan natin. Kanina tong love reading. Meron tayong, the moon, illusion, deception, intuition, subconscious, fear, dreams. Pwede napapaginipan mo na. Pwede nararamdaman mo na. Na lahat ng pinapakita niya sa inyo, guys, pwedeng kabaligtaran. No? Isang illusion lang yan, yung pagiging sweet niya, pagiging caring niya, pagiging concern niya. Illusion lang to lahat, guys. Okay? Less attachment ka muna. Okay lang nakilalanin mo or makipag-connect ka sa kanya. Pero less attachment dapat sa taong yan. Okay? Tingnan pa natin. Kanino po itong love reading? Meron tayong 8 of Wands, movement, travel, new speed, sweetness. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, communication. So, bigla na lang magpaparamdam sa inyo. Okay? May siya eh. Parang gusto niya nga mag-aya ng pagkikita rito. Baka gusto niyang magkita kayo. Ang bilis talaga ng niya. ng galawan niya. No? Hindi pong nakilala ka niya, tapos parang ang dating na head turner siya sa inyo. na ang dating parang na love at first sight sa inyo. So, mag-isip ka kung 1 linggo pa lang to guys. Mga 1 week, kinikilala ka na itong taong to. Parang, ang bilis, no? Na parang, tatanungin mo, bakit ang bilis mo naman? Ba't bigla ka nagkagusto sa akin? Ganito, ganyan. Galawan niya yan, guys. Pero nasa inyo, pwede nyo pa naman, guys, alagaan. Pwede nyo naman, guys, ikaw yung mag-reverse, no? Na kung sa tingin mo is minamanipulate ka, kailangan mas magaling ka. Kaya nga sabi dito, kailangan mas matalino ka. Sabi nga nila guys, mas lamang ang mas may alam. Ngayon, kung mas may alam ka at alam mo yung ginagawa sa inyo, alam mo kung ano yung kahihinatnan, mas angat ka rito. Mas kaya mo siyang i-under, mas kaya mo siyang kontrolin. Diba? Sige, tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong 4 of Pentacles, security, greed, stability, protection, financial acumen. Okay, so ito guys, 4 of Pentacles is, parang ipaparamdam niya talaga sa inyo na sobrang attached talaga siya sa inyo. Parang di kanya kayang pakawalan. Parang, lagi sasabi na naalala ko nga dati, ganito tayo. Mga ganon, or ganito tayo nagsimula, ito yung mga nangyari. So, magaling eh. Mabulaklak. Mabulaklak to magsalita, guys. Medyo siya, no? Ay, sabi dyan, no? Medyo greedy. Ibig sabihin, yes, may mabe-benefits kang emosyon.
Pero more on, mas may mabe-benefit siya. So, kung sa mga magtatanong, anong mapapala niya? Di ba? Anong mapapala niya kung sakaling bakit ako yung pinupuntirya? Kung ikaw yung pinupuntirya? So, guys, yung mapapala niya ron mismo is kung ano mabe-benefits niya sa inyo. Kagaya ng sabi ko, guys, hitik ka sa bunga. Swerte ka pagdating sa pera. So, pwede kasi guys nakita niyang, ay, stable tong taong to. So, may potential. Na hindi naman talaga pera yung habol niya, pero nakikita niyang secure ka. And syempre, gusto niya ng someone na successful and secure pagdating sa buhay. No? Na parang, galing ka na nga sa masalimuot na love life, galing ka na nga guys sa masaklap na breakup, tapos yung makukuha mo guys. Kaya nga sinasabi guys, hinay-hinay, darating at darating yung tamang tao para sa inyo. Hinay-hinay ka lang sa mga kinikilala mo. Hinay-hinay ka lang pagdating sa pakikipagrelasyon. Huwag agad-agad, lalo na kung ang bilis ng galawan. Okay, so by the way, tingnan natin. Kanina po itong love reading. So, meron tayong Knight of Wands. Okay, Knight of Wands, passion, motivation, energy, fire, lust, and action. So, yung sinasabi nito guys, tukso din. Ibig sabihin, ang lakas ng sex appeal mo, baka more on libog or natatempt talaga sa inyo. Pero yun yung nakikita ko guys eh. Ito kasi passionate si Knight of Wands. Kumbaga, nag-e-explore yung energy niya, no? Kumbaga, every time na nakakausap ka niya, nag-e-explore, iba yung nararamdaman niya. Iba na yung nafe-feel niya sa sarili niya na parang, oh my God, hindi na to basta parang chatmate, textmate, parang kailangan matikman, no? Parang ganon. So, kaya na-motivate siya. Kaya gusto niya guys makipagkita or mag-travel papunta sa inyo. Kasi yun lang din yung gusto niya. Na may mangyari. Kasi parang ba't pa magpapaligoy-ligoy daw guys. Magpapaligoy-ligoy pa kung doon din naman daw papunta. So may nakikita kasi ako guys possible na third party. Pwedeng sa side mo or sa kanya. Tignan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong The Hangman, Sacrifice, Faith, Waiting, Martyr, Illusion, Surrender. So, ito guys, oh. Conflict tong taong to. Tapos, ikaw magsasacrifice para dun sa taong komplikado. So, guys, alam niyo na ha. Pero kung mayroon naman kayo guys ngayon, ka-flirt or nakakausap guys na hindi naman conflict. Ito kasi nakikita ko guys, possible na kasal. Possible na parang kakahiwalay lang. May history to guys ng cheating. Etong taong nakikita ko. Okay? Pwedeng chinit siya ng partner niya kasi pwedeng ginawa niya rin naman kasi. So, yon. And, again, guys, kung yung nakakausap mo naman guys, ay maayos naman, smooth naman. Sabihin natin guys na mabilis yung galawan. Hindi naman komplikado. Wala namang asawa. Hindi namang kasal. Okay lang. At least, iba kasi nakikita ko rito guys. Iba to. Masyadong komplikado tong person na to. Okay, pwede kanyan i-ghost. Pwede kang masaktan. Tignan pa natin, kanina tong love reading. Meron tayong Knight of Sword, Logic, Intellectual, Fairness, Truth, Mental, Sharpness. Naku, maano to guys, no? Matulis magsalita. Magaling siya magsalita. Kuhang-kuha niya yung kiliti mo. Kuhang-kuha niya yung gigil mo. Okay. So, more on energy dito guys is fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Meron tayong the sun, opportunity. Ang daming opportunity kasi nakikita sa inyo yung person mo. Parang, ay, lahat ng gusto ko sa babae, lahat ng gusto ko sa lalaki, nandun sa taong yon. Nasa iyo, parang ganyan. Kaya itong person na to guys, gusto niyang gusto niya na i-force ka talaga. Kasi, nakikita niya na pwede rin siya maging secure pagdating ng araw. Kaya kanyang tulungan. Diba? So, by the way, tingnan pa natin. Meron tayong Queen of Wands, Creative, Passion, Power, Courage, Fire, Power. So, yon. Tingnan natin. Okay? Puro fire sign to ha. Aries, Leo, Sagittarius. May earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo, at saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, yun yung mga malalakas na zodiac sign na nasasagap ko dito sa reading. Okay? Tignan natin additional message. I'm healing to love myself again. Diba? Sabi niya dito, o ikaw to, na single, sinasabi dyan,
tama to. I-heal mo muna yung sarili mo para mahalin mo or mag-focus ka muna sa ano yung pangangailangan mo. Okay? Focus ka muna sa sarili mo. Tingnan pa natin. Meron tayo, I'm always drawn to your heart's light. So guys, ang sinasabi kasi sa akin dito, nadadala talaga siya sa inyo. Nakikita ko naman na mukhang na-attract talaga siya sa inyo. Mukhang mahal ka naman. Pero guys, may something na, may transition. Kasi mukhang karmic mo nga si person. Kagaya ng sabi dyan, karmic mo lang yan. Sige, tignan natin nararamdaman niya. Tabi ko lang ito. Ayan, ingat tayo guys, napakalamig ngayon. Grabe sa pag-iingat. Ako nga naka-jacket to. Ang lamig. Nawalan pa kami ng kuryente nung madaling araw. Tapos di naman namin ramdam kasi ang lamig ng hangin. Parang sarap mag-Baguio ngayon. Sa mga taga-Baguio, paki-comment nga kung malamig dyan sa Baguio ngayon. Para makapag-travel kami. Ayan, makagala man lang sa Baguio, no? So, by the way, tignan natin. Additional message. Wait lang po. Ito pala, sorry. Sige, ito na nga lang. Ito na lang, ulit. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Ano yung emosyon niya sa inyo? Meron ba talagang love or attracted ba talaga sa inyo? Or baka may dahilan lang? Meron lang sigurong gustong makuha. Okay. So, by the way, tingnan natin. Ano yung nararamdaman? Meron tayong not today. Ayun o. Minsan irritable, ayaw kakausap. Minsan no konta kayo, pabago-bago parang kabuti. Minsan kakausapin ka, minsan hindi. So, pabago-bago yung emosyon. Kasi minsan feel ka niyan, minsan hindi. Nararamdaman niya sa inyo. So, again, parang push and pull. Ba tawag doon? Push and pull method, no? Kumbaga, pinul ka, parang in-attract ka, then, nung nakita niyang na-attract ka na, saka kanya pinush palayo. Okay, kung alam niyo guys yun, uso na yun ngayon. Tingnan natin. Meron tayong not enough. So, hindi siya guys, na-satisfy. Kumbaga may frustration siyang naramdaman dito sa relasyon na to, na parang dating sa kanya. May kulang. Parang he wants something more doon sa relationship, then hindi niya nakukuha. Siguro naging maingat ka rin kasi talaga. Naramdaman mo na may mali. Naramdaman mo na parang meron lang siyang gustong makuha. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Meron tayong the golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. So, yun yung pinapakita sa akin dito, guys. Medyo narcissist nga itong si person. Yung nararamdaman niya kasi, guys, meron lang siyang gusto makuha, kundi para lang sa kanya yun. Gusto niya makuha yun, gusto niyang ma-attract ka sa kanya kasi para lang sa kanya yun. Para lang sa satisfaction niya yun. So, kung tatanungin mo ko, ano yung para sa inyo? Walang para sa'yo. Kasi para lang sa kanya lahat yun. Tignan mo naman, no? Frustrated pa rin siya rito. Selfish tong taong to. Okay, inisip niya yung sarili niya lang na nasasaktan siya, na nahihirapan siya. Mahirap unawain. Oo. Tingnan natin. Ano yung tingin niya sa inyo ngayon? Paano ka tignan ng person mo ngayon? Paano kanya tignan ngayon? Meron tayong separation. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. So, nagkaroon ba kayo ng connection? Pwedeng ex mo yan, no? Nagkaroon ng separation. Okay? Ganun kanya nakikita or nakikita kanya na someone na hindi ka pa sigurado kasi attracted ka pa sa ex mo or attracted ka pa sa kahit na kanino or person sigurong kasama mo pa rin ngayon. Pwedeng may panunulot. Okay? So, nakikita ka niya na someone na broken-hearted. Kaya nga, tinitake advantage ka.
ginagamit niya yung emosyon mo dahil kahinaan mo yan ngayon. So, di ka naman mahina, guys. Meron tayong clock. Need time, takes time, in time, cycle time to heal progress. Ayun. So, nararamdaman niya na parang hindi mo pa kayang ibigay sa kanya yung bagay na gusto niya na inihingi niya mismo ikaw eh. So, para siya nanghingi ng candy, no? Na parang ganun kadali yun. So, ayaw kanyang madaliin, pero ramdam mo na pinipressure ka nitong taong to. Ramdam mo. So, ayan, engagement to. Kasal to. Or, pwedeng sinasabi niya na ikaw yung gusto niyang pakasalan. Lahat ng matatamis, guys. Lahat ng gusto mong marinig na salita, sasabihin sa inyo. Alam mo kung bakit? Kasi yun na lang yung huling alas niya, yun lang naman ang kaya niyang ilaban, yun lang naman ang kaya niyang isugal. Wala ka namang ibang makukuha sa taong to, kundi yung mga ganyang mga matatamis niyang sinasabi. Diba? So baka may nagagalit sa akin, guys. Sinasabi ko lang sa inyo para magising kayo. Okay? Tingnan natin kung ano yung outcome. Ano yung magiging action niya. Ano yung magiging action niya dito sa connection na to? Ano yung magiging action ni person sa connection ninyong dalawa? Magiging action, meron tayong sandla. Sinistok ka, oh. Gusto niya malaman lahat ng social media account mo. Hindi naman siya parang gusto niya kunin yung password, no? Gusto niya lang, guys, na mastok ka niya. So, mararamdaman mo masyado may pagka-controlling. Masyado niyang, parang masyado siyang, gusto niya siya yung magbibit-bit. Mararamdaman mo na parang, wait, siya yung masyadong nagiging mentor, parang dapat ito yung ginagawa mo, dapat ganito yung gawin mo. Mararamdaman mo na, wait, ano na lang ang gagawin ko? Basta masyadong controlling, guys, no? And parang feeling mo kung sakali maging karelasyon mo, masyadong mahigpit, masyado kang iko-corner. Oo. Meron tayong not enough. Ayun. Hindi siya nasasatisfy kasi nga, may kulang, hindi kanya makuha, hindi mo maibigay ng buo yung sarili mo sa kanya. Hindi siya kontento ng ganun. Sabi ko nga, guys, he wants something more talaga dito sa relationship na to. And mag-aantay yan, kailangan niya ng time. Para mag-aantay ako sa'yo, kung ito talaga yung gusto mo, ganyan talaga yung gusto mo. So, ganon. Tignan natin yung zodiac sign. Okay. Meron tayong Pisces, Taurus, Gemini, and Aries energy. Meron tayong Scorpios, Virgo, Cancer, Aquarius, Libra, and Sagittarius energy dito sa side ng person mo. Yun yung mga malalakas na zodiac sign, guys. Okay? So, tingnan natin sa side mo. Ano yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo sa person mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo kay person? Ano yung nararamdaman mo sa person mo? The Grim Reaper. I know, the relationship is over, no second chance. Ayaw mo tang bigyan ng chance, pero may pangungulit nga, oh. Tatawagan ka nito. Okay, pero ikaw parang ayaw mo na, napagod ka na dito. Gusto niyo ng second chance, pero sa end mo, parang ayaw mo na talaga. Pero expect mo, guys, may pangungulit, may pagtawag pa rin. Ayan, may paghahabol etong taong to. Okay? So, ikaw parang gusto magtago, di mo alam yung gagawin mo, para nakakatakot. So, yan, may paghahabol si person. Tignan natin, ano yung gagawin mo? Kung sakali, no, na hindi mo alam yung gagawin mo, ano yung mga dapat mong gawin? O ano yung gagawin mo sana? Ano yung mga gagawin mo dito? Ano yung mga dapat mong gawin? Meron tayong love. Ipaliwanag mo, huwag maiwasan. Sinasabi rito, guys, bigyan mo ng clarity or at least closure itong taong to. Ipaliwanag mo sa kanya kung ano yung naging dahilan, kung bakit parang ayaw mo na, or kung bakit na-turn off ka, kung ano yung naging conflict. Kasi, guys, kung iiwasan mo to, kalooban mo lang din yung may hirapan. Pero kasi, guys, may mga tao kasi na parang mas hirap yung loob pagka pinaliwanag niya pa sa person. Kaya yung iba, guys, mas gusto nila na parang ginose na lang. Oo, so yun yung pinapakita sa akin dito. Siguro, yung nakikita ko kasi, guys, tumatawag siya parang magpaparamdam pa rin. Pero ikaw,
gusto mo siguro sabihin sa kanya, pero siguro ayaw mo siyang masaktan. Parang wag nang sabihin, baka kasi mas masaktan or mas mahirapan. Like, gusto mo sabihin sa kanya na hindi ka kasi totally, secure. Hindi pa ganun kaayos yung financial. So, pwedeng iniisip mo na baka may panggagamit. Ganun eh. So, again, kung ready ka na sabihin sa kanya, pwede mo namang sabihin sa kanya na kung ano yung dahilan kung ba't na-turn off ka sa kanya or kung ba't hindi ka na-attach. Again, sabi ko nga medyo may pagka-narcissistic kasi gagawin niya lahat makuha ka lang. Zodiac sign, meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Sagittarius, and Leo energy. Meron tayong Gemini, Cancer, Aquarius, Scorpio, Libra, and Pisces. Aries and Virgo energy sa side mo. Ayan po yung mga malalakas na zodiac sign, okay? In the near future, tingnan natin ano yung mangyayari. In the near future. Moving forward, parang mahirapan ka sa una, yung pag-move on or yung pag-alis mo sa taong to, pero unti-unti mong i-heal yung sarili mo or at least mag-move on kasi may healing dito. Moving forward to, no? Okay? So, by the way, guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.